Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng GMA News. Okay. The Independent Commission for Infrastructure is seeking immunity from criminal and civil charges in the course of investigating allegedly anomalous flood control and other government projects. ICI Executive Director Brian Hosaka said on Tuesday. Bakit naman? Tingnan natin anong dahilan? Nagsisimula pa lang kayo, wala pa kayong nagagawa, takot kayong kasuhan. Anong ibig sabihin nun? Ay nako. Hosaka made the appeal during the initial hearing of House Bill 4453, which seeks to grant the Commission additional powers before the House Committee on Government Reorganization. Ang dahilan nila. A counterpart measure, Senate Bill 1215, has been filed in the upper chamber. Sabi niya, this provision is very important considering that we are recommending an exemption from criminal and civil liability, that no criminal or civil action shall lie against the Commission or any member thereof for acts done or omitted in the discharge of his mandate under this proposed act. I don't know kung okay kayo, ako hindi. That's too much. Ano pa? Hosaka said the ICI is also pushing for a provision barring courts, except the Supreme Court, from issuing restraining orders or injunctions against the ICI. Again, sobra na ito. Ano kayo? Superman? This proposed provision is similar to the safeguards under Republic Act 8975, which prohibits lower courts from halting government infrastructure projects, he said. No court except the Supreme Court should issue any temporary restraining order, preliminary injunction, or preliminary mandatory injunction against the Commission, its members, or its secretariat with respect to any matter with the Commission's mandate, including hearings, investigation, and the filing and handling of criminal and administrative cases. Other additional powers being sought by the ICI includes, having a chairperson who is a retired, okay naman yun, including as ICI members a licensed civil engineer, licensed architect, a member of the academy with a strong background in law, a representative from a reputable NGO, and an expert on disaster risk management. Anyway, gagawing batas para mabigyan ng mas ngipin ba. Sa ngayon kasi, ang present ICI ni Marcos Jr., walang ngipin. Wala lang, malamya. walang powers whatsoever. So, ito, may dalawa ng bill, isa sa House, isa sa Senate. Ang kinakailangan na lang gawin, ito yung panawagan ng maraming sektor, especially the businessmen. Ang Pangulo, i-certify niya as urgent para madaling maipasa. Ayaw ng Pangulo. Kaya nagtataka ako, ano ba ang gusto ng Pangulo? Gusto niya na ang kanyang ICI will remain as powerless. Kaya kung ako pa ang Pangulo at gusto kong panagutin ang mga nagnakaw, mastermind, i-certify ko yan. That will be my pet project, pet legislation, dahil napahiya ako bilang Pangulo sa korupsyon na ginawa nila. Kaya lang lumalabas, okay lang sa Pangulo. So kulang siya ng
walang sense of urgency ang Pangulo para palakasin ang Independent People's Commission na ito. Anyway, pagdidebatihin pa yan, and I'm sure na ano yan, pagdating sa mga abogado, hindi yan makakalusot. Lalo na sa Senado. Nandyan sina Senator Marcoleta, Senator Cayetano. Baka pag ipalusot nila yan na exempted sila sa immune sila sa kaso-kaso, baka i-question yan sa Supreme Court. So wala ring mangyari. Anyway, wala na akong asahan sa gobyernong ito. I don't know sa inyo. Kanina ay kahapon nata lumabas na sa bansa si ex-DPWH Secretary Manuel Bunuan na sinasabi ni Senator Lacson may conflict of interest. Ni-request na ng ICI na bantayan sa paglabas. Pinalabas pa rin. Ang daming in-issue o ni-request ng ICI na mga tao na bantayan. Sabi ng DOJ, hanggang binantayan lang namin, kailang hindi namin mapigilan dahil walang hold departure order, walang arrest warrant galing sa korte. So anybody sa mga inilista ng ICI, pwede palang makalabas. Kaya ano ba ang administrasyong ito? Gusto niyang mahuli o mapanagot ang mastermind o hindi? Wala na, umalis na si DPWH Bunuan, ex-secretary. Babalik pa ba yun? I don't know ha. Ito, opinion ko lang ito, hindi na yun babalik. Saldico, ganun din. Hindi na yun babalik. At to me, kasama sa script yung pag-alis ng dalawa na yan para ligtas na ang lahat. So, anong mangyari sa ating bayan? Mariresolve ang issue na ito? Yung credibility problem ng gobyerno? Yung image natin sa international community? Lalo na sa mga foreign investors? Lalo na sa mga mamumunan? Palagay ko hindi. Kasi nga, kulang na kulang ang ginagawa ng gobyernong ito. Malamya ang kanilang aksyon. Ano lang, superficial. Kung the most concrete example na pwedeng gawin ng administrasyon para maipakita niya ang kanyang sinseridad na panagutin ang mga mastermind is pabalikin si Saldico. But as of now, walang ganong plano. Ang script, diyan ka na lang Saldico, huwag ka nang babalik sa Pilipinas. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, na live to karon sa kapihan ni anak ni Pastor. Kay mag-abono siya, kay nagtulo na kabulan ang iyang kape. So nagtinabanga sila ante o yang bana sa pag-abono o guman sa abono mag-spray na pod. So maga-spray. So nakuha naman og abono. Yan na ba may nanoran niya kani-kani. So si Pastor o si Ante ay nagtinabanga sila sa pag abono o spray. Sa Ginoo sa nag-sponsor. Nagtulo na gid kabulan ang kape. So dako among pagpasalamat sa Ginoo nga nakatanom ang akong anak na si Enrico sa kape. So salamat yun sa Ginoo o kasalamat po sa nag-sponsor
tanom ang akong bata. Nadako na yung katabang sa iya kay sa pagkakaroon na daw na siya ikasuporta sa iyang anak ang kaeskwela. Kay sa pagkakaroon pag-insakto niya nga trabaho kay gikan man dako gid yung katabang sa iya sa pagkakaroon. Salamat sa Ginoo og sa nag-sponsor. Sige, salamat po sa inyo ante, uncle.